Sasalang sa witness stand ngayon, Day 18 ng impeachment trial si Office of the Vice President Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Kaugnay pa rin po ito sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagsasagawa ngayon ng direct examination ang prosekusyon. Ang latest sa impeachment trial, ihatid namin maya-maya. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa Water cannon, sign of guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitang Hali. Mga kapuso, wala pang 24 oras nagtagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Lumabas man ito sa PAR, hinahatak pa rin ito ang habagat. Kanina pong alas 8 ng umaga, namataan ng Typhoon Saudel o ang dating bagyong Obet 1,120 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kahit nasa labas na ng PAR, ang bagyo apektado ngayon ng monsoon rains ang Luzon. Kasama tayo rito sa Metro Manila. Patuloy rin pong binabantayan ng isa pang bagyo sa Pacific Ocean. Humina na ito bilang tropical depression na namataan 1,705 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Walang direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang nasabing bagyo. Unti-unti itong hihina sa mga susunod na araw. Bukod sa habagat, mga local thunderstorm ang aasahan sa ilan pang panig ng bansa ngayong Martes ayon sa Pag-asa. Patay ang isang sanggol at kanyang lola matapos mabangga ng SUV ang sinasakyan nilang kolong-kolong sa Pasukin, Ilocos Norte. 4 na buwang gulang ang biktimang sanggol habang 58 taong gulang ang kanyang lola. Sugatan naman ang driver at isa pang sakay ng kolong-kolong. Ligtas ang driver ng SUV. Ayon sa pulisya, pumasok sa diversion road ang kolong-kolong at doon ito aksidenteng nabangga ng SUV. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang magkabilang panig. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makunan sila ng pahayag. Hindi po bababa sa 10 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, tumakas ang driver ng isa sa mga jeep na sangkot sa disgrasya. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa flyover na pumwesto ang mga medical team para lapatan ng paunang Lunas ang ilang pasahero na nadamay sa aksidente sa bahagi ng Legazpi flyover sa Santa Mesa, Maynila pasado alas 8:30 kagabi. Hindi bababa sa 10 pasahero ang nasugatan matapos magkarambola ang 5 sasakyan ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga sangkot sa karambola ang isang motorcycle taxi na may 2 sakay. Maya-maya, isang pampasaherong jeep ang bumangga sa kanila. Ayon sa driver ng jeep, una silang binangga sa likuran ng isa pang pampasaherong jeep. Mabilis yung dating nung jeep na biyaheng Pasig. Wala atang preno, kaya sumalpok sa likuran ko. Tapos yung motor na nasa unahan, nabangga rin dahil musad itong jeep ko dahil sa lakas ng pagkakasalpok niya sa akin. Nadamay rin ang isang AUV. Ayon sa driver nito na tumanggi magsalita sa harap ng kamera, papunta sana sila ng ospital ng kanyang nanay para ipatingin ang bukol niya sa ulo. Nagulat daw sila nang bigla na lang kumalabog ang likurang bahagi ng kanilang sasakyan hanggang sa nasalpok naman nilang isang closed van. Base sa investigasyon ng Vehicular Traffic Investigation Section ng MDTEU, nawalan ng preno ang isa sa 2 jeep na nagdulot ng karambola. Nasa tanggapan na ng MDTEU ang ilang driver na mga sasakyan para sa investigasyon. Ang driver naman ng jeep na nawalan umano ng preno, tumakas. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property at multiple injuries. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Abiso sa mga motorista, epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 2 pesos and 31 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 8 centavos naman ang sa gasolina, habang 95 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, epekto pa rin yan ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East.
Bangkay na ng matagpuan ang 13 anyos na lalaking nawala matapos maligo sa dagat sa Baseco sa Maynila noong August 16. Nakita po ang kanyang labi sa Navotas landfill. Balita natin ni Jomar Presto. Mel, sorry. Ang bata mo pa. Hindi na kita makikita sa paglaki mo. Makalipas ang 7 araw na paghahanap, natagpuan na ang bangkay ng 13 anyos na si Romel sa Navotas landfill na boundary na ng Obando, Bulacan. Siya ang binatilyong nawala matapos maligo sa dagat sa Baseco sa Maynila. Pagtingin ko sa picture, kahit hindi ko na siya makita yung mukha niya, sabi ko, sir, anak ko po yan. Positive po anak ko. Ramdam na ramdam ko anak ko, sir. Bagamat masakit ang nangyari, tila gumaan daw kahit papaano ang pakiramdam nila dahil nakita na ang katawan ng kanilang anak. Ngayon, patunayan ko na nawala na siya. Hindi yung nanguhula ako na kung buhay ba o patay na. Sana bigyan mo ko ng lakas na matanggap ko lahat. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala. Tiyatapangan ko lang, Mel. Bigyan mo ko ng lakas, Mel. Kahapon, naihatid na sa kanyang huling hantungan si Romel. Sinagot daw ng Manila LGU ang gastos sa pagpapalibing sa biktima. Nagbigay rin sila ng tulong pinansyal para sa pamilya ni Romel. Una nang sinabi ng mga otoridad na bawal maligo sa dagat sa Baseco dahil kontaminado ang tubig. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Imbes na sa pamilihan, sa tapunan ang ending ng sandamakmak na carrots na yan sa Kabayan, Benguet. Dinala raw ang mga ito ng magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Training Center sa La Trinidad pero hindi naman naibenta roon. Ayon sa video uploader, hindi naman sira ang carrots. Iniuwi at itinapon lamang daw talaga ang mga ito sa Kabayan dahil sa tumal ng benta. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Agriculture sa magsasaka sa video para sa posibleng intervention. Matumal na benta rin ang problema ng isang carrot farmer mula Bakun. 3 piso kada kilo na nga lang daw ang wholesale price ng carrots niya pero wala pa rin kumukuha sa mga ito. Nakipag-ugnayan ang magsasaka sa lokal na pamahalaan at ipinamahagi sa publiko ang nasa 2,000 kilo ng carrots. At kaugnay po ng balitang yan at iba pang issue sa sektor ng agrikultura, makakapanayan po natin si Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel De Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Hi Connie, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Unang-una ho sa lahat, gaano na ba kalawak ho yung pinsalang inabot ng agriculture sector dahil sa epekto po ng habagat at mga nagdaang sama ng panahon natin? Connie, yung 2 bagyo na nakalipas, si Luis at si Maymay, kasama na rin yung epekto ng patuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Nasa 1.78 billion yung kabuang damage na naitala sa sektor ng agrikultura. Karamihan dito, almost 1 billion ay nasa palayan at inapektuhan nito almost 60,000 hectares. Bagamat karamihan dito ay partially damaged with chance of recovery, ang isa pang naapektuhan yung ating mga gulayan at mga high value at 540 million at may mga nasira rin na mga irrigation facilities. In terms sa area, Connie, pinakamalaking damage na na-report dito sa Central Luzon, in particular dito sa Pampanga, Nueva Ecija at dito sa Tarlac. Opo, yung mga pinaka-apektado po kaya ng mga gulay at saka yung gumalaw talaga ng malaki po na presyuhan nito, ano-ano ho ba yun? Sa ngayon, yung nakikita nating paggalaw, Connie, sa presyuhan ay itong lowland vegetables, yung tinatawag natin na pakbet. Dahil na naapektuhan yung production area natin dito sa Central Luzon at saka sa Southern Tagalog. And of course, apektado rin yung ating upland, yung ating sapsoy na mga gulay dito naman sa nanggagaling ng Cordillera. Dahil nung kasagsagan ng pag-ulan, nagkaroon ng mga about 20% reduction ng mga agricultural at saka trader na truckers natin. At may mga ilan din, of course, na nagsara. Pero ngayon naman, karamihan nag-open na.
Pero ito nakakalungkot nga ho. Every time nakakakita po kami no, ng mga nagtatapo na lamang ng mga kanilang inani na mga gulay sa tabing kalsada. Katulad po ng pinapakita natin ngayon dyan sa Kabayan Benguet, mga carrots po yan. Nakakalungkot kasi marami hong nagugutom. Tapos parang parang miscommunication or kaya hindi ho kaya na pagtutugma yung mga traders dito sa ating mga magsasaka. Ano na ho ang sistemang gagawin nyo ba dito? Connie, i-ano lang natin yung nangyaring report. Sa katunayan, bago pa yung mga bagyo, sa utos na rin ng ating Pangulo at saka ni Sec Kiko, yung mga gulay dito sa Cordillera, about 32 tons na yung naibaba dito sa Pampanga, dito sa Silang Cavite. Sa tulong ng DA, ito yung direct na mga trucks natin. Nagkataon lang nung time na yon, ayon sa report na natanggap namin, dalawa yan yung Chinese cabbage at saka carrot. Naidala na sa La Trinidad yung cabbage, kaya lang nabasa ng ulan. May naibenta na ilan at yung hindi na dahil nabasa nga ng sunod-sunod na ulan ay hindi na nabenta at binalik. Doon naman sa carrot ay talagang napuno yung 2 days kasi na natigil yung trading dyan. So napaka-importante yung mga cold storage at talaga ang tinututukan ng ating Pangulo at ni Sec Kiko. At ngayon ay nakipag-coordinate na yung Regional Field Office para tulungan talaga yung mga farmers na naapektuhan nitong mga pagulan. Kasama na yung dalawang magsasaka na nagtapon noong cabbage at saka carrots. Opo, kasi hindi naman ito ang unang pagkakataon ho na naibalita natin, hindi ba? So, maaari ho bang malaman yung status po ng pagtatayo ng gobyerno ng mga mega cold storage at vegetable processing facilities natin? Marami nang natapos, Connie, at marami pang ongoing. At dahil alam nga natin, ordinarily diyan sa La Trinidad, yung pasok at labas araw-araw, talagang napakadami. At kailangan yung cold storage talaga pag ganitong panahon na sobrang ulan at hindi makagalaw yung merkado, you need to store them. At you can expect yung sa ngayon sa ginagawa ng DA na tuloy-tuloy yung pagsasagawa nitong mga necessary infrastructure kagaya nga ng cold storage. So tinaasahan natin, ngayong taon maraming matatapos. Yung mga idea na sinasabi ho ng ilang mga netizens, baka naman instead na itapon na lang ho yung mga cabbage, pwedeng gawin na lang ho ito na fermented na mga parang kimchi, di ba? Masarap din naman ho yun at mababottle pa, no? Mas matagal po ang shelf life. Ano ho ang gagawin natin dito na sa mga rekomendasyon po nito, meron po tayong pakikipagtulungan halimbawa sa DTI for bottling? Meron nang nagawa dyan sa processing center, mismo yung ating regional field office, dito sa NBAT, Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center, na processing center. Pero siyempre, it cannot accommodate lahat. Ang pinakamaganda dito yung sa GIPSACA Act natin, Connie, na kung saan yung ating concerned local governments, kasi sila yung directly na nakakasalamuhan ng ating mga farmers. Sa GIPSACA, pwede nilang bilhin immediately yung produce ng ating mga farmers through negotiated procurement para lalong mas maiwasan. So yun yung ini-encourage din natin, Connie, sa ating mga kapartner na LGUs. Yung pong sinasabi naman na mga pagkasira po ng mga pananim natin, ang takot naman baka mauwi daw ito sa mas malawakan, malakihang importasyon pa. Hindi naman, Connie, kasi yung ating gulay, lalo na itong ating upland at saka lowland, we have enough supply. Actually, yung mga nasira ay mabilis din naman yan na nare-replenish, lalo na pag gumaganda na yung panahon. Not unlike halimbawa noong ating bigas na 2 seasons. Pero sa bigas, hindi tayo maapektuhan sa ngayon dahil napakaliit lang din ang volume yung nawala, about 20,000 metric tons. Kumpara mo dun sa 20 million metric tons na pinoproduce natin every year. So wala itong impact sa presyohan natin. Sa gulay, it's very temporary na magkaroon ng uptick sa presyo. Pero in 3 weeks to 1 month time, nakaka-recover din naman agad. Opo, yung pong 20 pesos na bigas, sabi nila baka pwede mas maging malawak na yung coverage, hindi na lamang dun sa mga vulnerable sectors po ang mabigyan po ng pagkakataon makabili nito. Dahil marami naman ho na talagang hirap ngayon sa buhay dahil sa taas ho ng presyo. Yan din ang utos ng Pangulo sa kagawaran na lalong palawakin. Actually, nagsimula kami doon sa
vulnerable sector, pero marami nang na-include ngayon, kagaya yung sa minimum wage earners, sa mga magsasaka, mga isda at sa mga guro. So makakasa kayo na po tuloy. Ngayon nasa 890 yung ating Kadiwa centers kasi nakafocus tayo sa Kadiwa at ang target pa natin umabot yan hanggang 1,500, 2,000 na Kadiwa sites all over the country. Doon po naman sa mga hakbang na ginagawa ho ng inyo pong departamento, doon sa sektor po na posibleng maapektuhan din syempre nung nararanasan nating El Nino, maaari ho bang makahingi sa inyo ng mga detalye? Una ko, kung merong magandang balita na idulot itong mga bagyo, nagkaroon ng major recovery yung ating mga dams sa huling report ng Pag-asa. Halimbawa itong Angat, bago yung nag-uulan, nasa 150 meters yung level niya. Ngayon, nasa 190 plus, so malaking recovery yon. Importante yung mga level ng dam natin, Angat, Pantabangan at saka Magat, in preparation for El Nino. Kasi nga, ito naman mangyayari towards the end of the year hanggang could possibly persist hanggang early part of next year. So, ayan, magandang balita yan. Plus, ngayon ay bago pa man itong report ng El Nino, naghahanda na rin ang DA. Una yung pagsasaayos ng ating mga irrigation systems, plus yung pagpaparami natin ng ating mga solar-powered irrigation systems. Yan ay sinimulan ngayon ng ating Pangulo nung term niya at lalo pang pinapalawak. Mahalaga yung solar-powered irrigation systems dahil dalawa yung ina-address niya. Una, yung mahal na presyo ng krudo kung gagamit tayo ng diesel pump engine. Plus, ito, wala na. And then, libre na yon. And then, nagagamit pa natin yung excess water ng groundwater at saka ng surface water. Okay, marami pong salamat, sir, sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Yan po naman si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Choose happiness ngayong Tuesday. O eto, paano nga ba umakto si sparkle artist Heath Hornales kapag crush niya ang isang babae? I guess magbigay po ng gifts or mag-play ng guitar around them. Nireveal yan ng actor-musician sa pagsalang nila ng amang si Roy Hornales sa Fast Talk with Boy Abunda. Tinanong din ni Tito Boy kung sino ang huling naka-experience ng ganyang sweet gesture ni Heath. Ang sagot niya, ang other half ng Cap Heath fanship na si Caprice Cayetano. Sa huling taping day na pinagbidahan nilang serye na You're My Favorite Song, binigyan raw niya ng small toy car si Caprice. Bukod dyan, hinara na rin daw ni Heath ang buong production team bilang bittersweet goodbye. Ito na ang mabibilis na balita. Pasintabi sa mga kumakain, naagnas na ng matagpuan ng bangkay ng isang lalaki sa silong ng isang bahay sa Barangay Tunsuya sa Malabon. Natagpuan siya matapos i-report ng mga residente ang masangsang na amoy na nanggagaling sa bahay. Ayon sa kaanak, 3 araw na nilang hinahanap ang lalaki na inakalang nangangalakal at nakitulog sa kapitbahay. Walang nakita anumang sugat sa labi ng lalaki. Isasailalim siya sa autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Bumangga ang SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulak sa Barangay Mayamot, Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Damay sa aksidente ang 3 establishmento at isang nakaparadang motorsiklo. Sugatan naman ang isang customer ng isang kainan. Sa pahayag ni Mulak, inamin niyang nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Inako ni Mulak ang responsibilidad sa mga pinsala at pagpapagamot sa nasugatan sa aksidente. Humingi siya ng paumanhin sa mga naapektuhan. Nakikipag-cooperate daw siya sa mga otoridad. Naglalakad ang 3 kabataan na yan sa Barangay Villamonte sa Bacolod City nang biglang huminto ang isang e-trike malapit sa kanila at saka bumaba ang pasahero nitong lalaki. Mabilis niyang hinila ang batang babae. Ikinagulat yun ng mga bata kaya napasigaw sila at napatakbo palayo. Hinabol sila ng lalaki pero nadapa. Sa huli, sumakay ulit ang suspect sa e-trike at umalis. Ayon sa ilang residente, madalas target ng mga hold-upper at kawatan ang nasabing lugar para maghanap ng mabibiktima. Tiniyak ngayon ng pulisya na magdadagdag ng mga tauhan na magpapatrolya sa lugar.
Samantala, humigit kumulang 80,000 pisong halaga ng umano'y mishandled meat ang nasabat sa isang palengke sa Pasay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa hudyat ng kanilang advanced party at asset na nasa Pasay Public Market, isinagawa ng NMIS at CIDG ang raid sa iba't ibang stall ng mga karne sa palengke. Ang kanilang pakay, hot meat o mishandled meat. Makikita ninyo sa aning likuran, ito yung lahat ng mga nakumpiskang mga di umano'y mishandled meat dito sa Pasay Public Market na dati na ring na-raid. Ang isa sa mga tinitingnan ng mga otoridad ay kung may tamang storage facility ba itong mga frozen meat na ito dito sa palengke. Nasa 247 kilos ng umano'y assorted meat products ang nakumpiska ng mga otoridad sa Magdamag. Humigit kumulang 80,000 pesos ang halaga nito. Ayon sa NMIS, delikado kainin ang mga karneng ito dahil sa posibilidad ng kontaminasyon. Kinuha ang mga karne pero hindi pinagmulta ang mga nagtitinda. Pinagsabihan lang sila kaugnay sa mga kakulangan nila sa dokumento, pati sa kawalan ng mga freezer o chiller para sa storage. Nauunawaan naman ito ng isang tindera na ating nakapanayam. Dati pa sinabi naman po sa amin na kailangan may chiller pero ginagawa naman po namin ang paraan na para magkaroon po kami talaga. Para lahat po maging okay, para wala na pong gantong mangyari. Nakakalungkot po talaga kasi hindi naman natin pinupulot yung pera para pangpuhunan. Ayon naman sa meat inspector ng lungsod ng Pasay, may mga tindero at tindera naman na nagko-comply na sa equipment requirement pero hindi pa tapos ang proseso. Alam ko ano na yung meron Hindi pa lang nila nailalagay sa pwesto dahil wala pa yung breaker. Nasa batas yan nasa EOS yan. Bukod doon, pagkain yan. Kaya kailangan ng proper handling talaga. Para naman sa mamimili na si Sara Escobar, importante ang ganitong mga operasyon sa palengke. Siyempre para ma-ensure yung mga tao. Mas safe po yung katulad ng healthy po, yung kalusugan po natin. Ang pinaka-importante ang kalusugan po talaga. Ang nakumpiskang mga hot meat ipapadala sa authorized na disposal facility. Napaka-importante itong ginagawa ng NMIS kasi ito ay paraan para ma-prevent natin yung mga contaminated na mga produkto. Siyempre, pagka-contaminated yung mga produkto, malaki ang posibilidad na maging human risk ito. Problema natin na baka magkaroon tayo ng health problems. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Sa impeachment trial kahapon, lumitaw ang iba pang questionabling pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Inamin din ng nagbalik witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pag-release niya ng confidential funds kay Colonel Raymond Lachica na head ng security ni Vice President Duterte. Balitang atin ni Sandra Aguinaldo. Sumentro ang pagtatanong sa pagbibigay ni Acosta ng kabuuang 500 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica na dati namang pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa kabila yan ang pagiging unbonded officer nito o yung hindi sakop ng fidelity bond na insurance na nagpoprotekta kung sakaling mawala ang pera. Si security officer na si Colonel Lachica, dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Pero binigyang diin ni Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi ito pinapayagan sa ilalim ng Section 6 ng 2015-01 Joint Circular ng Commission on Audit. May lumitaw ring mga bagong pangalan na mga umano'y nakatanggap ng pera, gaya ni na Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Ayon kay Acosta, hindi niya personal na nakita ang pagbibigay ni Lachica ng confidential funds sa mga ito. Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Honor. Disburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Ang sagot daw ni Lachica, confidential at sensitibo ang pinagkagastusan nila. Hindi mo rin malalaman na pinigay pala ni Colonel Lachica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba?
Hindi mo rin malalaman yan, di po ba? Yes or no? Nag-rely po ako kay Colonel La Chica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel La Chica yung 500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa pera ng Your taong Honor. bayan? May we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent. The word scam is stricken from the record. Nang tanungin sa puntong ito ng defense lawyer, paulit-ulit na tanong ay kung tinatakda ba ito ng joint circular ng Commission on Audit. Require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer? Wala, Your Honor. Tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Pinunto rin sa pagdinig na wala ngayong hawak na anumang dokumento si Acosta na magpapatunay na nakuha ni La Chica ang confidential funds. May dokumento kayo now na ipapakita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo. Binawi po niya, Your Honor. Hindi po ba kakaiba, unusual, na yung acknowledgement receipt babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera? You don't find it unusual? Objection, Your Honor, argumentative. Sustained. Tanong ni Ligutan, ganito raw ba ang gawain ni Acosta noong disbursing officer pa siya sa Davao City? Anya, nakatanggap noon ang syudad ng 460 million pesos na confidential fund kada taon mula 2019 hanggang 2022. Ito yung modus operandi nyo. Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, and then sabi mo, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? Practice nyo doon. I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Pinuna ng prosecution ang anilay selective memory ni Acosta pagdating sa pagtatanong sa kanya ng depensa. While yung prosecution that is presenting you as an hostile or as we are accustomed to, hostile witness, sinabi nyo, in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. Opo. Pero ma'am, diretso yung defense, tinatanong ka. Bigla mong naalala, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am? Sa cross-examination ng abogado ni VP Sara, pinunto sa pagtatanong na wala namang pinuna ang Commission on Audit sa liquidation ng confidential fund ng Davao City. When you were STO of Davao City, your duty pertained to disbursing confidential funds appropriated for Davao City, correct? Tama po. When you were STO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Tila naubusan naman ng pasensya ang ilang senator judge nang tanungin si Acosta. Siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Hindi Tapos po na ako oras yun. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makumasagot sa iyo. Inusisa naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang hindi pagpalag ni Acosta sa mga tila questionableng mga pangalan. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds.
in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ko sa iyo. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Tatlong dati at kasalukuyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang ipinatatawag ng prosekusyon para sumalang sa witness stand. Kinatigan ng impeachment court ang pagpapasubpina kini retired Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bahao kaugnay sa confidential funds ng Department of Education. Tanong ni Presiding Officer Chis Escudero sa prosekusyon, bakit hindi kasama sa mga susunod na ipatatawag si Colonel Raymond Dante Lachica? Gayong paulit-ulit siyang binanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na pinagbigyan niya ng confidential funds ng OVP. Sagot ng prosekusyon, pinag-aaralan na nila kung hihilingin nilang iharap sila Chica sa impeachment trial. Ayon pa kay Counsel for the Prosecutors, Attorney Lorna Capunan, hindi naman ito dahil sa nag-aalangan silang ipatawag sila Chica. Natanong naman sa pressco ng depensa kung gagamitin ba nila sila Chica para pasubalian ang mga nabanggit sa trial sakaling iharap nga siya bilang testigo. There is no hesitation. It's just that we're re-evaluating because we have 27 witnesses. Yung tatlo namang Army officers, it's because may certification eh. There was certification that confidential funds was used. We're not saying that La Chica is not important or that we will dispense with them. I'm just saying that it's subject to serious consideration. Hindi pa namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. They're not ready to disclose yet if and when lalabas, isasama nila sa listahan nila si Colonel Lachica. So, hintayin na lang po siguro natin instead of saying they're hesitant or not. I don't want to really conclude anything at this point. Samantala, na-ospital ang hindi bababa sa 29 na estudyante matapos umanong ma-food poison sa kanilang eskwelahan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon sa pulisya, nakaranas ng sintomas ng food poisoning ang mga biktima matapos kumain ng binignit at gulaman na nabili sa isang vendor. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Hinala naman ng mga otoridad na haluan ng bleaching powder ang asukal na ginamit sa mga pagkain. Hinihintay pa ang resulta ng lab exam sa sample ng mga pagkain at inumin. Nasa kustudiya na ng pulis ang vendor na posibleng maharap sa reklamo. Binabantayan po ngayon ng Philippine Coast Guard ang isang lumubog na tugboat sa Zambales dahil sa posibilidad ng oil spill. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Nagsimula na ngayong araw, Connie, na magsagawa ng water sampling ang Philippine Coast Guard at Department of Environment and Natural Resources sa dalampasigang malapit sa pinaglubugan ng MTAG SL Sual 1 sa Botolan, Zambales. Tuloy-tuloy din ang monitoring sa lugar dahil sa pinangangambahang oil spill. Meron kasing karga na 15,000 liters ng diesel ang lumubog na tugboat. Pero sa ngayon ay wala pa ring bakas ng langis sa pinaglubugang bahagi ng dagat, sabi ni Captain Euphrame Jason Diciano, ang Station Commander ng Coast Guard Zambales. Ang problema raw ngayon ay ang masamang panahon na lubhang delikado kung sakaling magsagawa ng underwater survey dahil malalagay sa peligro ang buhay ng mga diver. Ang underwater survey ay isa sa mga importanteng hakbang na kailangan gawin para mapagplanuhang mabuti ang salvage operation, sabi ni Captain Diciano. Pero ano man ang mangyari, kailangan daw talagang maalis ang tugboat dahil sa karga nitong diesel. Kahit pasabihing selyado ang mga tangke na langis, habang nasa ilalim ng dagat ang tugboat, lahat ay posibleng mangyari. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Kumustahin natin ang lagay ng panahon ngayong nasa labas na ng PAR ang bagyong Obet. Makakapanayan natin si Pag-asa Weather Specialist Glyza Escollar. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din sa iyo, Rafi, at magandang umaga po kay Ma'am Connie. Opo, lumakas na po ba muli yung ating habagat? Sa ngayon po, nagpapaulan po ito sa Zambales. So, meron po tayong heavy rainfall warning sa Zambales ngayon. Pero ang tuluyang paglakas po ng habagat ay inaasahan po natin. Bukas po ng gabi, tuloy-tuloy po yan hanggang linggo. Bukod po sa Zambales, ano na po maapektuhan nito lalo na pagka lumakas na simula bukas?
Opo, after Zambales po, inaasahan po natin mag-spread out po yung malalakas na pag-ulan dito po sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at kabilang na po ang Occidental Mindoro, Tarlac at Pampanga. At sa mga susunod na araw po, inaasahan po natin na madadagdagan po yung mga areas po na maapektuhan nito. So yung malaking bahagi po ng Kandurang Luzon po ay pwede pong makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot po ng mapag-iiba yung habagat. May ibang weather system po bang humahatak sa habagat? Sa kasalukuyan po ang bagyong Saudel po na pumasok bilang bagyong Obet. Siya po ang nag-i-steer ngayon o nagpapairal po ng habagat. At ang enhancement po ng bagyong Saudel po ay tuloy-tuloy po hanggang sa weekends po. Sa ngayon po ay ito lamang po ang weather system na nakikita po natin magpapaibayo ng habagat hanggang weekend. Ano naman po inasahan yung senaryo sa Tropical Depression na Atsani? Lalakas po ba? Ang Tropical Depression at Sunny naman po sa kasalukuyan ay nakikitaan po natin ng paghina po. So within 24 hours po inaasahan na po natin magtutuloy-tuloy po ang kanyang paghina at likely po maging isang bahagi na lang po siya ng bagyong Saudel o yung trough po ng bagyong Saudel. Ang malinaw bukas hanggang weekend magiging maulan po, lalo na sa Northern Luzon. Tama po yan. Hindi Okay. lang po sa Northern Luzon, kanlurang bahagi po ng Northern Luzon, Central Luzon at dito po sa may Memaropa area, kabilang na rin po ang Calabarzon. At hindi rin po natin inaalis sa Rafi yung possibility na kasama po ang Metro Manila sa maapektuhan po ng malakas na pag-ulan na mapag-iibayo po ng bagyong Saudel o yung habagat na pag-iibayo po ng bagyong Saudel. Okay, so ngayon pala maghanda na. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po si Glyza Escollar, weather specialist mula sa Pag-asa. Update po tayo sa Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, idineklara ngang hostile witness ng impeachment court ang Assistant Secretary ng OVP at Assistant Chief of Staff ng nasabing ahensya na si Lemuel Ortonio dahil patuloy pa rin siyang naglilingkod sa OVP at nasa ilalim ng superbisyon ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Si Ortonio na nga ang ikalawang hostile witness ng prosecution kasunod ni Gina Acosta ng dating STO ng OVP. Nakahapon lamang ay natapos na ang testimonya si Attorney May Divina Gracia, ang private prosecutor na nagtatanong kay Ortonio at nasa kabilang panig naman si Attorney Christine Ferrer ng Depensa na establish na si Ortonio ay naglingkod sa iba't ibang kapasidad sa Davao City noong si VP Sara ay Vice Mayor at Mayor ng syudad. Nang manalo na Vice President noong 2022, doon na natalaga sa kanyang pwesto si Ortonio sa OVP, kabilang sa kanyang trabahong paghahanda ng budget at ang pagpapatupad nito. Lumalabas na may kinalaman si Ortonio sa pagsagot sa liham ng Department of Budget and Management noong September 2022 nang hinga ng Physical and Financial Plan ng OVP patungkol sa request na confidential funds noong 2022. Agos na nag-request ang OVP ng confidential funds sa DBM, kaakibat ng iba pang request gaya ng pagdadagdag ng staff, duty allowance at financial assistance subsidy. Nang may mga check-in na, kabilang nga si Ortonio sa may mga pirma sa pag-encash nito. Kasama ni Gina Acosta si Ortonio sa pag-encash ng confidential funds. Samantala, ilang taga-House Prosecution Panel naman ang tinanong natin patungkol sa pagsalang ni Colonel Dante La Chica sa witness stand. Ayon kay Gina Acosta, kay La Chica niya inirelease ang confidential funds ng OVP para sa 4th quarter ng 2022 at 1st to 3rd quarter ng 2023. Pero sabi ni Public Prosecutor Representative Joel Chua, baka sa weekend pa nila ito matalakay. Ayon naman kay Representative Benny Abante, kung sapat na ang mga tanong na ipukol at naisagot ni Gina Acosta, sa palagay niya hindi na kailangang si Colonel La Chica na maging testigo ng prosecution. Connie, nagpapatuloy pa rin ang pagtatanong ni Attorney Divina Gracia dito kay Ortonio at may pinatawag din na dalawang active at isang retiradong opisyal ng AFP, pero depende pa sa paggulong ng pagtatanong kay Ortonio kung maisasalang din ang mga AFP officials na sa witness stand sa araw na ito. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. After ng successful screening sa Cinemalaya 2026, going Hollywood naman ang Kapuso animated docu-film na 58th. May special screening ang 58th
sa Manila International Film Festival 2026. This September 5 na yan sa TCL Chinese Theater sa Los Angeles, California. Ang 58th ay biography drama film ng photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay, ang nag-iisang biktima ng 2009 Maguindanao Massacre na hindi pa rin nakahanap ang katawan. Sa pagganap yan ng late veteran actor na si Ricky Davao. Si kapuso actress Glyza De Castro naman ang gumanap bilang Maria Reyna Fe Castillo, ang anak ni Bebot na sumisigaw pa rin ng hustisya. #relate ang marami sa experience ng bida nating bata from Pampanga. Imagine, inutusan kang bumili sa tindahan, tapos gabing-gabi na. Kaya ang simpleng task naging egg emergency. Ayun, certified finisher ang batang si ZK Mejia sa running event na utos ni Mama at Papa. Pang-Olympic ang bilis sa takbuhan matapos bumili ng itlog sa tindahan. Madilim na kasi ang paligid, kaya naging express ang delivery. Pag biniyak tuloy ang itlog, huwag nang magtaka kung parang na-scramble. For the volunteer daw si ZK para matutong bumili sa tindahan, kaya pinagbigyan ng mga magulang. Yan. With their parental guidance from afar. Chika ng netizens, gets nila ang feeling ni ZK na parang nasa horror movie at ikaw ang main character. Kahit naman ako, tatakbo rin. Oo, pag madilim, no, Marks? Oh, yan po, may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Huwag pong bibitiw dito sa GTV at sa GMA News. Live stream pa rin sa pagpapatuloy ng special coverage sa impeachment trial. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.